Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For the reading of the scripture, Jeremiah 17 verse 14, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are my praise. This verse reflects God's promise of healing, making it perfect blessing for a hospital dedicated to caring for the sick and restoring health. Let us all pray. Heavenly Father, we praise you. We come before you today with hearts full of gratitude as we dedicate Pasig City General Hospital, the cardiovascular cath lab, the waiting area, to your glory and service. We acknowledge you as the ultimate healer, the source of all wisdom, compassion, and strength. Thank you for providing the vision, resources, and hands that have built this place of healing. Lord, we ask for your presence to dwell in this hospital. May it be a sanctuary of hope, comfort, and restoration for all who enter. Bless the doctors, nurses, medical and non-medical staff with wisdom, skill, and compassion as we care for our patient. Strengthen them in times of fatigue, guide their hands in every procedure, and fill their hearts with kindness. We pray for every patient who will seek treatment here. May they experience not only physical healing, but also emotional and spiritual peace. Bring comfort to the suffering, hope to the discouraged, and strength to the weak. Bless our city leaders, Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, House of Representative Roman Romulo, the City Council, and the hospital management, Dr. Castro and Dr. Alice. May they lead with integrity, wisdom, and a deep sense of responsibility for the well-being of every patient and staff member. Lord, we dedicate PCGH Kaplat to you, asking that it be a place where healing is not only found in medicine, but also in faith, love, and compassion. May your peace and presence be felt in every room, every waiting area, and every heart. All glory belongs to you. We ask all these things in Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Thank you very much, Nurse Gigi. And of course, kasama po natin ang ating City Councilor, Cory Raimundo. Good afternoon po. Para po sa ating welcome remarks, tatawagin po natin ang Medical Director po ng Pasig City General Hospital, Dr. Paulo Roman Castro Jr. Hello. Ang ating butihing Mayor, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, and the 11th City Council, mga kaibigan at mga kasama po natin sa paggagamot, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po mag-pandemic, nabanggit na po sa akin ni Dr. Neri na sa ating ER, marami tayong mga acute coronary syndrome o yung may pagbabara po sa daluyan ng dugo sa ating mga puso. So, ang isang paraan po para makita natin to, kailangan ng angiogram. Pero i-refer po natin sa heart center at ang problema po doon ay mahaba ang pila. Kung hindi sa Rizal Medical Center o kaya Medical City, kaya lang malaki naman po ang bayad. So nung ito po itugon natin sa ating mayor, siya po ay kaagad na pumayag na kung hanggat sa makakaya, magtayo tayo ng isang establishmento na kakayanin natin na tumingin ng mga ganitong cases po. So, ngayong araw nga po ito, ating ibe-bless ang Cardiac Catheterization Laboratory. At ito po ay sana ay makakatulong sa ating mga pasyente at
hindi na po kailangang masyadong mahaba ang paggagamot sa kanila. At ngayon nga po, kung saan din tayo nakatayo ay ito po ay sa tulong din po ninyo, yung waiting area po para maging mas komportable po yung mga bantay ng ating mga pasyente habang naghihintay po sila ay itinayo rin po itong waiting area na to. At lahat po ito ay kasama sa ating misyon sa ospital para po sa pagbibigay ng dekalidad at mapagmalasakit na pangangalaga. At nabanggit na rin po ang malasakit. Nandyan na rin po yung Malasakit Center, malapit na rin natin buksan. At hinihintay lang natin ang ng DOH, yung go signal nila para i-visit nila at para magamit na rin po natin. So, ito po ay para sa ating lahat, dahil po sa kabutihan ng ating mga opisyal, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po ulit. Thank you po. Maraming salamat po, Doc Paul Castro. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang mensahe na ating Congressman Roman Romulo. Isang magandang hapon po sa ating lahat, kay Mayor Vico, Vice Dodot, sa lahat po ng ating City Councilors, kay Dr. Castro, kay Dr. Alice, sa lahat po ng ating medical team, non-medical team dito sa PCGH. Again po, sa Pasig City Band, isang magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, no, sa totoo lang po, talagang ang PCGH ay napaka-crucial po ng role na piniplay dito sa ating lungsod at sa ating mga kapitbahay. Sa totoo, ang dami talagang pumupunta dito. Kaya nakakatuwa rin na finally po, ay malapit na rin natin mabuksan yung Malasakit Center. Alam po ninyo, susi talaga yung Malasakit Center na mabuksan dito kasi pag nabuksan natin ang Malasakit Center dito sa PCGH, ang sakop po niya, hindi lamang PCGH. Kasama na rin po dyan ang Pasig Hope Medical Center, kasama na dyan yung Dialysis Center, at masasama rin po dyan yung CHAMP. Kaya napakahalaga na po na maumpisahan natin ito. Talagang medyo naabutan lang tayo ng pag-umpisa ng kampanya. Ang intindi ko rin sa DOH nung Biyernes ay talagang siguro pagliliban after the campaign period. Pero again po, no, I think we should be excited about that dahil mas marami talagang matutulungan na kapwa Pilipino, kapwa Pasigenyo. Pero again po, no, ang susi pa rin kahit anong sabihin natin sa isang ospital ay yung malasakit ng ating mga doktor, nurse, yung ating non-health na staff. Alam ko napakahirap po talaga. Pag napupunta po ako dito, talagang punong-puno po yung papapasok dito. Sa totoo, pati dito ako dati nagpa-x-ray na nung panahon ng pandemic . Pupunta ako dito, si Dr. Sabare, naabutan ko kasi dito siya nun . So nakikita ko po siya dito, pero nakita napakapuno po talaga nung PCGH. Kaya sana po talaga ay itong mga Malasakit Center, yung mga ibang health centers na uumpisa na itayo, ay talagang makatulong po para mas madali rin po para sa ating doctors, nurses, at syempre sa ating mga non-health staff. Alam niyo po, sa totoo lang, kung hindi lang mainit ngayon, ay i-discuss ko sa inyo yung ginagawa kong bilang chairperson ng Committee on Education. Pero masyado mainit para i-discuss pa sa inyo. Pero masasabi ko po sa inyo, hindi matatapos yung susunod kong term na hindi natin marereforma, hindi natin maamendahan, at hindi natin ma-approve yung nagpapahirap sa taong bayan na K-12. Malapit na po natin yan ma-adjust. Naabutan lang tayo ng kampanya. Pero hopefully po, right after ay magalaw na natin yan. Kasi talagang hindi po nakakatulong. Sa totoo, tinatanong ko kanina kay Dr. Castro kung kulang ba tayo ng doktor sa Pilipinas? Kulang ba tayo ng nurses? Sa totoo, sabi nga ni Doc, sa quality ng doctors natin ngayon at sa nurses, sa kasalukuyan, sa totoo walang problema Kasi may kalidad naman raw talaga ang health services natin dito. Pero nabanggit nga sa akin ni Doc Castro ang siguro kailangan matingnan ay yung hinaharap. Kasi minsan, pag tinignan natin yung mga universities and colleges natin, kung ilan na lang talaga ang interesado na maging doktor, kumukonti na po talaga. Hindi na kasing dami nung dati. Marami po sa kabataan natin, siguro po kasi napagod na sa K-12,
talagang gusto na makapagtrabaho kaagad. Siguro panahon na nabigyan din natin ng pagkakataon na yung mga gusto maging dalubhasa ay hindi na masyadong pahirapan makapunta tayo kaagad sa mga profession natin. Kaya again, Doc Castro, Doc Alice, sa lahat ng ating mga doktor, nurses dito, sa lahat ng non-health personnel natin, congratulations po sa lahat na nagagawa nyo. Maraming salamat, lalong-lalo na nung pandemic. Again po, sana po pagpatuloy po ninyo ang ginagawa ninyo. Mabuhay po ang healthcare sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Congressman Roman Romulo. Isusunod na po natin ang mensahe ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Of course, kay Mayor Vico Soto, kay Congressman Roman Romulo, sa ating Dr. Paul Castro, and of course, Dr. Alice Castro, sa ating ibang mga doktor, sa ating mga konsehal na nandito. Tito Cory Raimundo is here, si Eric Gonzalez, Angelo De Leon, Saivel Asilo, Amaro Martires, Volta de los Gomez, Walter de los Santos, and Boy Raimundo. And sa ating pong lahat na talaga naman kapamilya ng PCGH, isang maganda at mapagpalang hapon. Congratulations po sa inyong lahat, no? Dahil itong mga improvements na ito, hopefully it does two things. One, ma-elevate natin yung healthcare services sa ating lungsod ng Pasig. At number two, mapadali din yung ginagawa niyong trabaho. Alam namin na malaking sakripisyo. Sa dami ng inyong mga pasyenteng inaalagaan, katulad ng palagi namin nababanggit, ang residente po ng ating lungsod, ang population ng Pasig ngayon ay halos 1 milyong tao na, no? And we are lucky, no, dahil we not only have one, but magiging dalawa yung ating medical center, yung dating Child's Hope, ngayon Pasig Hope Medical Center na siya. So sana rin, no, pag natapos po yun, ongoing din yung upgrading ng Hope Medical Center natin, hopefully medyo mabawasan din ng load, no, ang ating General Hospital. But beyond that, yung ating catheterization lab, no, is something that we are really looking forward to, dahil alam naman natin isa sa pinaka-prevalent diseases ngayon ay yung problema po sa sakit ng puso. Unfortunately, nag-uusap nga kami Dr. Castro kanina, pwede naman po ito ma-prevent, no? It is a preventive disease because it is usually because of lifestyle, di ba, and diet, no? So siguro that's one thing that I can also discuss with the council, no, itong darating po. Hopefully, mabigyan ulit kami ng tiwala ng mga mamamayan na how to beef up not only the support to our hospitals pagdating po sa pagbibigay ng healthcare, pero more importantly, you know, how to educate our people to live a healthier lifestyle. Alam nyo ba sa Japan, ang Department of Sports nila is tied up with their Department of Health. Bakit? Because it is proven all over the world that if you have a healthy lifestyle and you exercise while you're young, you will live a longer life. Dito sa atin, pag kami umiikot ni Kong at saka ni Mayor, araw-araw pag ikot namin may mga sakit. Diabetes number 1, di ba? Heart is number 2. Pero ito masakit. May diabetes na ang kinakain sa breakfast, puro kanin pa rin. So there is a disconnect. There's a disconnect somewhere, no? That we really have to fill in the gaps to educate our people. Because at the end of the day, sabi ko nga, kahit anong universal healthcare ang itulak natin, lalaki ang ating gastos ng ating pamahalaan. Siguro bago tayo dumating sa may sakit, doon muna tayo sa information, bigyan natin sila ng mga tamang tools, no, to live a healthier lifestyle. But beyond that, again, the City Council, alam nyo naman, full support kami sa PCGH. We appreciate each and every one of you sa lahat ng mga ginagawa ninyo para po mapaganda ang ating serbisyong pangkalusugan sa ating mamamayan. Mabuhay po kayo. Congratulations and God bless. Maraming salamat po, Vice Mayor Dodot Jaworski. At ngayon naman po ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Upo lang po tayo. Magandang hapon sa ating lahat.
Kamusta po ang PCGH? Doc Alice, maraming salamat po sa inyo. Alam niyo, tuwing nakikita ko po yung mga doktor ko, naalala ko yung mga sakit ko. Iniisip ko yan, natataas ko na ba yung kamay ko? Doc, ang gagawin natin? Maraming salamat po sa inyo, Dr. Castro, at sa lahat po sa atin. Siyempre kay Kong Roman, Vice Mayor Dodot, sa ating City Council, Pasig City Band, ayos lang kayo dyan. Galing ng Pasig City Band talaga. Hindi naman kayo naiinitan. Ayos lang. Malapit naman yung ospital eh. Joke lang. Ay, sorry po. Sorry po. Ayan. Maraming salamat. Katapat kasi yung electric pan natin. Pero muli po, ako po ay masayang-masaya ngayong hapon. Ito pong waiting area natin, alam naman po natin, kailangan po talaga tuwing nadadaan po kami sa ating ER, lalo na nakikita po natin kung yung sitwasyon, hindi talaga maiiwasan na mapuno ang ER. Sa totoo, sabi nga ng mga ibang doktor na nakakausap ko, kahit i-times 10 mo ang size ng isang ER, mapupuno pa rin yan. Kasi, lumaki nga, pero makikita naman natin, kahit sa private, punong-puno ang ER, Kahit pumunta ka sa Medical City, nasa ilan bang private hospital sa Pasig? 14, 16, mga ganun yung bilang nun. 3 yung public hospital sa atin. Pero sa totoo, napupuno pa rin talaga. Kaya, minabuti po natin na gumawa na naman ng konting expansion, ma-expand naman, maging mas komportable ng konti yung waiting area natin, para sa mga kamag-anak, sa mga kapamilya ng mga pasyente po natin. Yung Malasakit Center naman, gaya na nabanggit kanina, ay nagawa na po natin yung part natin bilang LGU. Kayo naman po ang nakakita nun araw-araw, ay ready na po siya. So, naantay na lang natin, gaya ng sabi ni Dr. Castro, yung part naman ng DOH, ang final inspection po siguro, tapos yung inauguration hanggang maging fully operational na po siya. Maraming salamat kay Congressman Roman sa pagtulong sa atin sa mga national government agencies. Pagka-koordinasyon, ugnayan sa national government agencies, si Kong Roman po talaga ang nangunguna na mag-assist sa atin. Tinutulungan niya tayo para maging mas madali. Pero siguro agree naman po ang bawat isa sa atin, lalo na si Dr. Santos, na ang pinaka-highlight natin sa araw na ito ay wala na pong iba kundi ang ating cardiac catheterization laboratory. Congratulations po sa ating lahat, sa ating cardiac cath lab. Alam po nating marami tayong matutulungan dito. Hindi na po kailangan punta sa iba pang ospital, hindi na kailangan punta ng heart center. Dito na po magagawa na yung mga procedure na kailangan nila sa mas mabilis na panahon. Talagang gusto ko rin kunin yung pagkakataon na ito para pasalamatan ang mga staff ng PCGH dahil una, nakita natin the last years, pandemya, hanggang matapos ang pandemya, nakita natin yung maganda ninyong performance. At hindi po ako nagsabi niyan, kundi nung nasa RMC, di ba may inauguration din sa RMC nung nakaraang nung isang linggo. Nandun si Secretary Ted Herbosa. Hindi po ako yung nagsabi, siya na mismo nagsabi na PCGH ay isa sa model LGU hospitals. Kaya salamat po sa inyo. Hindi yan mangyayari dahil sa mayor. Diba? Hindi yan mangyayari dahil sa city council o sa congressman. Nangyayari po yan dahil sa masisipag na healthcare professionals at iba pang staff ng ating ospital. Katunayan, nung tawag dun sa ginawa ng DOH, yung may score tayo na natanggap mula sa iHome. Nung nag-ranking yung DOH, ay nakakuha tayo ng hindi lang basta pasang-awa o hindi lang basta magandang marka. Kundi 99 out of 100 nga yung score ng PCGH. Ngayon, hindi ibig sabihin na perpekto ang ating ospital. Hindi ibig sabihin na pwede na tayong mag-relax. Hindi ibig sabihin na okay na lahat at
sa lahat naman po ng serbisyo ng ating pamahalaan, ospital man yan, o serbisyo para sa senior, para sa persons with disabilities, social services man yan, o infrastructure and everything in between, napaka-importante na patuloy tayong nag-i-improve. Lalong-lalo na sa ospital dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi lang basta ordinaryong serbisyo, kundi buhay ng tao. Kaya sana patuloy pa rin po tayong maghanap ng mga paraan kung paano palalong mapagaganda ang serbisyo ng ating ospital. Hindi pwede yung sabihin natin, ay mataas na yung score natin. Hindi natin pwede sabihin na, uy, marami ng services. O ito na po yung sitwasyon natin. Kailangan lagi tayong nag-i-improve. Every day dapat, every year, pa-improve ng pa-improve. At dito, ito pong cardiac cath lab natin ay patotoo dun sa kagustuhan natin na i-improve pa ang serbisyo natin tungo sa universal healthcare. Alam naman po natin, siguro yung pinaka-importanting bahagi ng universal healthcare, gaya ng nabanggit na rin naman kanina, ay yung primary health, yung preventive health. Para hindi na umabot sa ospital, hindi na maging malala yung sakit. Nagsisimula tayo sa mga programa natin sa nutrition, nagsisimula tayo sa first 1,000 days of life, nagsisimula tayo sa mga buntis, diba? Doon tayo nag-uumpisa. At nakikita po natin na hindi yan yung mga bagay na hindi masyadong napag-uusapan. Yan yung mga bagay na hindi siguro masyadong sexy o hindi masyado, kumbaga, hindi yung mass appeal niya, hindi yan mababalita, hindi yan magba-viral. Pero yan yung pinaka-importanting ginagawa natin. Pinalalakas natin yung primary health natin mula sa mga health center. Ayun, may bago tayong construction ng health center sa Santos. Again, yung nutrition, yung sa EPO natin, lahat po. Diba, yan yung pinagtutuunan natin ngayon ng pansin. Pero syempre sa lahat po, yung buong chain, mula umpisa hanggang dulo ay pinagtutuunan natin ng pansin. Paganda ng paganda ang serbisyo natin, pa-improve ng pa-improve. At muli po, itong pagbubukas natin ng cardiac cath lab ay patotoo dun sa ginagawa po natin. At muli po akong nagpapasalamat sa inyo at congratulations po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa project in charge natin, kina Dr. Ronald Santos, pero sa lahat, sa bumubuo ng PCGH, mula kay Dr. Castro hanggang sa mga non-medical staff natin, lahat tayo ay may role dito, lahat tayo ay may bahagi dito sa ginagawa natin sa PCGH. Muli po, maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy pa nating pagandahin ang ating ospital. God bless sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor Vico Soto. Dadako na po tayo sa ribbon cutting ceremony. Nasusundan po ito ng blessing ni Brother Kenneth tayo mula sa San Sebastian Parish. All right, at the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Pasig City General Hospital. Kay Father po muna. Paabot po natin ating mga candles po. Sa diwa po ng magpapasalamat sa Diyos, ating pasinayahan ang mga lugar na ito
na nakatalaga sa pangangalaga sa may sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang Ama ng awa at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na sa pamamagitan ng kanyang anak sa Espiritu Santo, ay nagpapalakas loob sa atin, ay may natatanging pagmamahal at pagpapala sa lahat ng dumaranas ng paghihirap, sa mga may sakit, sa mga naglilingkod at tumutulong sa kanila sa anumang paraan. Kaya't may lakas loob nating hingin ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng nanarito at sa mga mamamalagi sa lugar na ito bilang mga may sakit, pati na rin ang mga nag-aalay ng kanilang sarili upang lang maglingkod sa kanila at sa mismong lugar na ito na inilaan para sa kanilang paggaling. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasang Diyos, at ginagantimpalaan siya pati ng mga hari. Dahil sa kanyang karunungan, marangal niyang nakakaharap kanino man, at iginagalang siya pati ng mga may kapangyarihan. Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang na igagamot, kaya't ang mga ito'y hindi kinaliligtaang gamitin ng matalinong tao. Anak, kapag nagkasakit ka, huwag mo ito'y kabalisa. Dumalangin ka sa Panginoon at pagagalingin ka niya. Pagsisihan mo ang iyong mga kamalian at magbagong buhay ka. Linisin mo ang iyong puso sa lahat ng bahid ng kasalanan. Magpatawag ka ng manggagamot. Ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan. At huwag mo siyang paaalisin pagkat kailangan mo siya. May mga pagkakataong sa kamay niya masasalalay ang buhay mo. Dadalangin din siya sa Panginoon na siya'y patnubayan upang mapawi ang sakit, mapagaling ang iyong karamdaman at mailigtas ang iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panalangin ng pagbabasbas. Panginoon aming Diyos, na ang iyong anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nagpagaling ng mga may sakit at karamdaman, at nang suguin niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita, inutusan niya silang dalawin at alagaan ng mga may sakit. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na ang lahat ng may karamdaman na mamamalagi dito ay matanggap ng may puspos na malasakit ng mga manggagamot at kanilang mga katuwang, at mapaglingkuran ng may matiyagang pangangalaga upang kapag sila'y umalis dito, ay mapagkalooban ng kagalingan ng isip at katawan, ay patuloy nilang ipahayag ang iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ngayon po ay ating bibisikan ng banal na tubig ang mga lugar na babasbasan. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami